Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon, kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan, mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 7 minutos naglabay sa alas 4. Maupay naman kulop sa inyo tanan mga kabarangay. Welcome din sa naton programa ang Billboard Radyo Periodiko para yan ang adlaw sa Biyernes. Pizza 5 sa bulan sa September tuig 2025. Hain man kami na naman niyo ginhimo yan ang atak na duyugan niyo kami sining aton usa ka oras nga programa. Pinagisan ratsada sa naton mga balita. Kaupod ko sa kontrol si Engineer Francis Marnie Baldas ngan si Engineer Joven Cardenas. Ako naman yung sanggay surugon sa kanginan Jean Navilon nga makakaupod niyo tubtub alas 5. Maigin Marisyo ang aton kapistahan dito sa siyudad sa Kalbayog. Yan ang bisperas, pizza 7.
September 7, pagkita ka mo sa concert sa Niagara Park stage. Din makikita niyo ang artista, singer Jackie Gonzaga. Concert at the Park, alas 7 sa gabi sa Kako Theater, Niagara Park. Kasumpay sa Hadang Festival, September 7, 2025. May dalawat barangay night. Alas 7 sa gabi gihapon dudurungan ini. Si Diana Subiri naman. Ngali mahilig kamusan to sa mga 90s, early 2000. Ang mga pelikula sa nagsisikat pala ni Diana Subiri sa mga titiliting films. Makikita na niyo personal si Diana Subiri sa Barangay Night dito sa Calbayog City Hall Rectangle. Alas 7 ang gabi, yan ang bisperas ng fiesta. Dito naman sa Niagara Park, concert at the park. Si Jackie Gonzaga, ang sikat na artista, singer. So, mao ito ng duwa nga mga artista nga magkakaabot din sa aton sa siyudad San Calbayog, yan na nga bisperas. Bisperas ang siyudad San Calbayog. Yan ang September 7. Na parada buwas na nga daw. Sabado. Ginatras imbis nga bisperas ang City Parade ginliwat ini. Ginatras sa Sabado nga adlaw, September 6. So diri na magiging mawada na ang aton siyudad sa Calbayog. Pwede waray na makakaulan sa iyo kung mamamalit ka mo para sa iyo panhanda sa kafistahan. Diri na waray na kaulangan sa naton trafiko. Mawada naton na trafiko. Yan ang bisperas. Pizza 7 tungod kay parada ang City Parade igin atras nga di sa anti-bisperas. September 6 na ang City Parade. Ang aton yan na Hermana Mayor mao si Honorata Ata Sorihas Basco. Ang pamilya Basco mao yan na ang Hermana Mayor. So para sa ito na mga schedule of activities,
Kasumpay sa Hadang Festival, pagtigaman sa kapistahan sa Kalbayog. Niyan nga gabi may the concert at the park featuring lemongrass and local bands. Alas 7 sa gabi niyan sa Kaku Theater, Niaga Park. Ngan magkakamayada sa Hermana Night, niyan nga alas 6 sa gabi sa Kalbayog Convention Center. Buwas naman nga adlaw, Antibisperas, Sabado, September 6. Alas 7 sa naga, Civic Military Parade. Salitan diri para pamati sa radyo, andiri para abri sa Facebook. Parte sa schedule sa naton buruaton sa kapistahan sa siyudad sa Kalbayog. Hadang 2025 Hadang Festival. Tingali makakalasan ka mo nga, uy, may parada man buwas. Tingali buwas makalasan ka mo nga may the Civic Military Parade. Alas 7 sa aga. Gan Hadang Ritual Street Dancing Competition. Alas 2 sa kulop sa Kalbayog City proper. So magiging para sa itong mga may paraliton din sa siyudad sa Kalbayog buwas, Sabado. O magtitimprano ka mo pangumpra pa merkado para sa niyo ighanda. Iyan na nga kapistahan. Magiging mawadala ang trafiko din sa Kalbayog sa Bisperas. Sanit diri ka mo makakasulod sa niyong mga sarakyan. Diri ka mo makakasakay sa tricycle, baktas ka mo. Buwasan kulop. Kay Mayada Hadang Ritual Street Dancing Competition. Puruno ang kalye sa mga partisipante sa Street Dancing Parade. Alas 2 ang kulop bubuhato nini sa Kalbayog City proper. Salit kung may da ka mo papaliton, magbabaktas kam. Oray ka masakyan nga tricycle kay puno. Sa mga partisipante sa street dancing ang aton mga kali din sa city proper. Pagka alas 6 ang gabi, buwas, Grand Showdown sa Kalbayog City Sports Center. Sa Pizza 7 naman, Bisperas ang Kalbayog. Magkakamayada concert at the park featuring bluegrass and local bands. Nga na may artista, singer, si Jackie Gonzaga. Alas 7 sa gabi sa Kaku Theater ini sa Bisperas San Fiesta, Niaga Park. Ngan Barangay Night, alas 7 sa gabi sa Kalbayog City Hall Rectangle. Sa sulod San City Hall, din may kitaan niyo personal si Diana Subiri. Pagkapit sa 8, mauna ang Kalbayog City Fiesta. So sa Pizza 7, maging mawada na ang trafiko. Di rin na kamo maulang kung may ada kamo, kung may pamerkado kamo, ano? Kung may merkado kamo, maging mawada na sa Bisperas tungod kay na parade. Di rin na sa Bisperas, kundi sa Anti-Bisperas na, Pizza 6. Pizza 6 San September. So, mao ito na natin mga aktibidad, mga kasanggayan. Kasumpay sa 2025 Hadang Festival. Para sa naton mga balita, ano rin yan, ratsada sa naton mga balita sa kaumanla sa naton mga paibaro sa kontrol. News and
Current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Oras naton 22 minutos naglabay sa alas 4. Tulong ang mga estudyante ginsikmit sa illegal recruiter. Dito ini sa tikang ini sa Bungtusan, Katayngan, Masbate. Tabuklan naton ini nga puro. Pag abot mo sa Tagapulan, usala ka oras sa biyahe sa motorboat igadto sa Katayngan, Masbate. Tulong ang mga estudyante nga kababayanan ang ginsikmit gindara daw sa illegal recruiter tigang sa Bungtusan, Katayngan, Masbate. Siguro isasadlak ini sa prostitution. Igakadto'y papatrabahoon sa pirit sa bahay na pula. Human trafficking ini nga kaso. Sa dagmit nga pagresponde sa mga kapulisan na bawi dayon na i-rescue ang mga biktima dito sa Pio Duran Port sa lalawigan sa Albay. Banda alas 5 sa kulop sa tunga September 3, 2025. Santupoon sa mga pulis sa Pio Duran Port, Albay ang van nga igintabok sakay sa barko tigang sa Pantalan, San Masbate City. Kundi sigun sa driver sa van, igin rason sini nga ginsugog la siya nga igmaneho ang mga biktima nga kuno
ginrintahan ng sarakyan Mira. Naibaruan nga duha ka tao ang may kaput sa tulong nga babae kadalagan nga biktima. Kasigon sa investigasyon sa Albay PNP, ang umupod ang mga estudyante tungod kay ginsaaran sira sa trabaho nga waray na mabanggit. Waray matudlok ang gintuturing nga illegal recruitment sa malumang usa sa nakadiskubre nga paryentes ang naglakas loob nga i-report sa kapulisan ang naitabo sanglit na itawag dayon sa Albay PNP. Adto na sa kamutya sa kapulisan ang mga suspect agud filan sa kangayan nga kaso sa bungtusan Katayngan, lalawigan sa Masbate. Agri Chief Chu Laurel nga sa 800 pesos kada kilo nga umintos ang presyo sa siling labuyo. Garamiton pa naman ini naton yan ang gagistaan sa Kalbayog. Kung mahilig ka mo magluto maganda sa dynamite, mahal. Sumirit naton to 800 pesos kada kilo ang presyo sa siling labuyo sa Metro Manila sa bungasan pagditikan sa Vermont. Sigun sa Department of Agriculture, basar sa bantay presyo, sa DA nagataas paupay ang presyo sa sili nga labuyo tigang 300 pesos kada kilo. Sa Hulyo 25, ngayon 550 pesos kada kilo sa Agosto 15. Siring ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nagbibiling na sa ahensya sa alternatibo nga supply source sa bungasan padayon nga paghamubos ang produksyon tungod sa taguran. Dugang paniyag yung kikita naluwat sa DA posibleng kakuhaan sa supply nga mga lugar nga diri good ginuuran sugad sa Kabisayan ng Mindanao. Agud ipadala sa mga reyon nga taas ang demand sa siling labuyo. Ted Herbosa umaraba nga dako pagyapon ang gastos sa mga pasyente sa ospital. Unom na katuig kauman maginhingpit nga balaod ang Universal Healthcare Law. Umabot pa gyapon sa 60% ang ginpapasa nga gastuson sa mga pasyente sa pagpababulong. Sa deliberasyon sa House Committee on Appropriations ginpakyanhan ni Akbayan Congressman Chiel Jokno, si Health Secretary Teodoro Herbosa kasumpay sa target sa DOH sa pag-iban sa gastuson sa pasyente sa pagpapabulong ilarom sa UHC Law, Universal Healthcare Law. Dako nga disgrasya, actually dako nga disaster sa usa nga pamilya kung magkasakit adton kaganak o adton mga anak nira nga ma-confine sa ospital. Basar sa data, umabot sa 40% sa ginkikita sa usa nga trabahante adton gingagastos nira kung ma-ospital adton ka pamilya nira. Sanglit ngani gin palusot sa Kongreso ang Universal Healthcare Act para mabaton ini nga problema. San o niyo may siring sa amon nga may gin fully operational ang Universal Healthcare Law, pakyanan ni Jokno. Siring ni Herbosa nga saya na, ada sa 60% pa ang igin papagawas sa mga pasyente harayo sa target nga 20% ilarom sa UHC Law. Ang parameters po, Mr. Chair, is that at least yung out-of-pocket expenses ng citizens bumaba to only 20%. Ngayon po, nasa 60% pa ang sa Filipino according to the PIDS, Philippine Institute of Development Studies, siring ni Herbosa. Naglalaom daw si Herbosa nga sa iya paglusad sa 2028 nga mapapamuban ko ini nga maipapatasan ko atong government side spending to 70%. Ada sa 41 palakit iyan na. And we can do this by increasing PhilHealth reimbursements, increase yung mga pay rates nila
increasing the budget of DOH dugang pa ang sekretaryo. Sigun kan Herbosa na isabatas ang UHC law sa taon Pebrero 2019 kundi ang Implementing Rules and Regulations IRRC ni ang gumawa sa makalabayla ang unong gabulan. Pag-abot sa Marso sa 2020 na lockdown po tayo at lahat ng pera natin na gastos natin sa COVID-19 siring sa sekretaryo. Ginagat naman ni Jokno ang DOH nga maglabas ang datos sa sumpay sa nililawman sining nga paghamubo sa gastos sa pagpababulong sa mga ordinaryo nga Pilipino sa partikular nga panahon. 29 minutos na naglabay sa alas 4. Mabalik ako sa gayan kauman sa aton station break ngan pay baro sa control. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Alright, ito niyo na aton pagharampakan kasangkayan, zero billing sa ospital. Napatiyan niyo na aton Presidente. Nga kung makasulod ka mo, kung makonfine ka mo sa mga government hospital, wala na kang pagbabaydan. So aton ito niyo na hampakan. Ang zero balance billing, kolom ni Clinic Rylan Flores Clinic Hour sa Abante Tonight. Sa urhing State of the Nation Address, ang aton Presidente nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang ginpakusog ang bulig sa mga may sakit. Ang zero balance billing, karuyag sigon, waray na kinanglan ibayad kung magkasakit ang usa ka tao. Ginmanduan ang sekretaryo sa Department of Health nga si Secretary Teodoro Herbosa nga siguruhon nga matutuman ini. Kabulig sa tagduso sini Mount Philippine Health Insurance Company, PhilHealth, pati na ang Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, ng PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nakakalipay nga ginaprobaran sa nga polisiya sa PhilHealth sa tupang nga 2011. Kundi ang nasabi nga zero balance billing ang nagamayada sa damo nga pakyana tungod kay waray naman daw ini may tabo. May mga naihatag nga ehemplo ang DOH nga tinuod nga waray ginbaydan ang na-confine sa ospital. Mismo ang Presidente naton ng Sekretaryo sa DOH sa nagkumpirma. Mga pasyente nga doon sa East Avenue Medical Center sa Quezon City nga masubra 2,000 ang natagan sa zero
balance billing ngan waray gud ginbaydan. Mga pasyente sa Philippine Heart Center nga naoperahan, waray lawat ginbaydan. Maulit ito lan sa ibang parte sa nasod. Akon nga ni anak nga nanganak pala dito sa Albayog District Hospital, waray ginbaydan miskin piso. Sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital, may da 11,000 nga pasyente, waray luwat ginbaydan, libre pa ang bulong. Sa Cotabato Regional nga Medical Center, CRMC, masubra 8,200 nga mga pasyente liwat ang mauliwat. Dito sa Eastern Visayas Medical Center nga ginbisita pala ni Pangulo Marcos Jr. sa Tacloban, ngan iba pa nga mga ospital, waray liwat ginbabaydan ang mga pasyente. Kundi ang pakianas ang kadaman, kay nano may ginbabaydan pa sila. Kung minsan, waray naman maibayad tungkol sa sakit o operasyon nga naitabo. Ang mga masunod ang magatagunta sa aton sa kaklaruan parte sa zero balance billing. Sigun sa spokesperson sa Department of Health, nga si Dr. Albert Domingo, ang mga masunod. Para ma-avail ang zero balance billing, giniginhanglan naka-admit sa basic o wards ang usaga DOH listed hospital. Sigun sa Universal Healthcare, ang admission ang sa kama nga may katunga nga kwarto. May regular nga pagkaon, electric fan, ngan shared ang CR, ngan banyo. Di rin na kinanglan pobre, indigent o may trabaho pa ang magkasakit. Kaupod na dinhi kung mapirahan o may iba pa nga kinanglan himuon sa pasyente. Di rin naliwag kaupod dinhi ang emergency room expenses tungod kay outpatient pa ang pasyente. May ada 87 nga DOH hospitals ngan pati na ang government-owned and controlled corporations, GOCC, sugad sa Philippine Heart Center. Lung Center, National Kidney Institute, nga ng Philippine Children's Medical Center. Tungod ang chairman sa board sini mawan DOH pagliwat. Kundi diritanan sa panpublikong ospital ang DOH hospital. Salit maupay may baruan kung ang ospital ang nada sa lista sini. Pinaka maupay, ipabilin naton na naton kalusugan. Kundi kung magkakasakit ngan karuyag makagamit sa zero balance billing, kumadto, sumunod ka mo sa mga ospital sa gobyerno. Aton mga DOH hospital. 36 minutos naglabay sa alas 4. May daba ka mo mga misay sa iyo balay. O para sa itong mga nakalmot sa misay, diyan sagdo ni Dr. Rylan Flores sa iya clinic hour sa Payagan, Abante Tonight, September 4, 2025 issue. Damo sa aton, may ginmamangnuan nga iba-iba nga klase nga pets. Mapaayam, umisay, o anuman nga hayop. Ang sering pangani san may fury babies, mas maupay pa, ang magmangnusan mga pets tungod kay damo nga benepisyo ini. Labot sa tangkod, malalauman, diri pa nan babaya ngan kaupay para sa mental health sa nusa nga may ginmamangnuan nga ayam o misay. Masarap kalaro o uyagan sira. Kundi may higayon nga diri tinutuyo ngan pwede makagat o makalmot sini. Mauliwat an usa sa aton taga-subaybay. May minangnuan sira nga misay nga ginuyag sa niya anak sa kasawiang palad na kalmot ini. Mukha namang mababaw, mabawla ang kalmot. Ang pakyanan niya, nanuan ang himuon, kinanglan pa ba nga dadun ini sa doktor. Una sa tanan, may samad, ano paman, mas maupay, kung kaya limpyuhan san sabon ng tubig, takpan san malimpyo nga tela ngan ipakonsulta sa doktor.
sa mausgahan sa maayos kung lano ang kamutangan sa samad, ngan kung lano ang naangay nga himuon sini. Kita naton ang aton alaga, wanton nagkalmot sa iyo. Tungkol kay alaga ini, nakasiguro nga maayos, malimpyo, nga malusog ini. May da mga sadang bakuna kontra sa mga sakit. Libre ang bakuna sa City Veterinary Office din sa siyudad ng Galbayog. Pwede niyo ipabakuna. Libre. Ano yung mga ayam o mga misay. Dito ni sa merkado, sa New Public Market sa Barangay Bagakay. Libre din doon pagpabakuna. Pwede diri sugad ka piligro ang masamaran sini. Ibang usapan kung nagsarang, kung layaw ini nga misay, kung ada permisa, kung ada nabubuhi sa kalye, piligro ini kung makagagat sa iyo o makakalmot sa iyo. Diri kita maharam kung nano ang kalagayan ng kondisyon. Tingali magameda sa sakit, sugad sa rabies. Diri la sa ayam ang rabies, kundi sa ibang hayop liwat, ngan kaupod na ang mga misay. Kiton luwat naton kung ang alaga ang diri la na ada sa sulod san balay, kung diri nakagagawas liwat, kung diri naton may baruan, kung nanon may tabo dito samtang adto sa labas, adto sa gawas. Salit para maging malimpyo, siguradong diri magameda rabies ang iyong mga misay, ayaw niyong pag-ausahan sulod sa iyong balay. Ang masunod nga pagkita sa samad, mao ang bakuna. Andis pa, pagharampangan ang bakuna kontra sa rabies. Bakuna laban sa tetano. Tungod kayo samad, ang classified bilang usang mahugaw nga samad, dirty wound. Mas malaksi makapyutan ini ngan magka-tetanos. Sanglit, ang bakuna kontra sini ang ginuna. Ang epekto sini ang pan 10 anyos. Kung natagan na nga sa sulod sa sini nga panahon, diri na kinahanglan pa nga tagan. Nakalmot kam sa misay, na bakunahan na kam, sulod ang epekto sini 10 anyos. Sa mga bata, kung kumpleto ang bakuna, di rin naluwat kinahanglan. Kundi kung nagdududa, mas maupay nga matagan miskin waray pa 10 anyos ang naglabay. Kung ginginahanglan, pwede matagan sa bakuna laban sa rabies. Mas maupay kung nan mapagdalhan ano sa dog and kite bite clinic. Ini ang tungod para mas praktikal ang paghatag sa bakuna. Ginko-compute ang paghatag sa bakuna. Ini ang sa palibot sa samad iginbubutang. Kung pananglit may sobra, di da ini ginhatag sa sugbong o sa may bubot. Pwede kasi diri sugad kadamo. Diri ka pariw sa ibang klinika nga ginhatag ang laman, ang sulod sa bugos nga vial, tungod kay kakarag naman ni lalabog na laan sobra. May kamahalan liwat kasi ini ngan pira beses liwat ginhatag. Ang mas importante, ipa-konsulta sa diri magkakomplikasyon tungod kung may tetano o rabies, ini ang nakakamatay. Ang kolom ni Dr. Rylan Flores, Clinic Hour, sa pahayagan Abante tonight. Alright, 43 minutos ang naglabay sa alas 4. Nga din naman kita sa pahayagan Abante. Una sa balita. Sa opinion page, basahon natin aning kolom ni
Adiyan column ni Boyet Hadulco for the record. Siniwak sa katiwal. Baga human ko na ini. Basaha. Gadinala kita sa Filipino Star ngayon mga kasanggayan, 16 minutos na la. Ang disita mag alas 5 sanglit para duro-diretso kita at dinalaan nato nanay pahibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. 14 minutos antes na alas 5. Editorial yan na sa Payagan Filipino Star ngayon, ayaw ilaom sa DILG ang class suspension. Filipino Star ngayon, September 5, 2025 issue, adyan editorial. 2 ka beses na nga nasablay ang DILG kasumpay sa suspensyon sang klase kung may pag-inuran-uran diningani sa aton ang last nga pag-suspend sang gobernador nga ni mayor sa suspension sang klase sumablay kay waray man uran nakaraglugod ang klase. Dapat may tuhay nga klase, waray lugod kasulod, pero maupay man ang panahon. Waray man umuran. Pinakaurhi nga sablay sa DILG sa tungang Lunes, September 1. Sa natrasado nga ig-anunsyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya, ang suspensyon sang klase, ang hitabo, nakasulod na ang mga estudyante, antes pa ig-announce ang suspensyon. Waray nahimo ang mga estudyante kundi umuli. May mga kaganak nga ginsundo ang mga anak. Kauman ipahayag ni Rimulya ang suspensyon sang klase banda alas 6 ng aga sa tungang Lunes. Nabasala daw niya ang notice san magmata siya alas 6 ng aga. Sala daw niya. Angay daw nagmata siya ang alas 5 sang gagahon para i-anunsyo nga waray kasulod ang mga estudyante. Late daw niya ini nabasahan. Damo ang nagsuson kan Rimulya sa atrasado nga pag-anunsyo sa class suspension. Kung saan o daw ato na sa eskwelahan ng mga bata, dida ig-susumat ang suspensyon. Sigun pa sa mga kaganak, temprano sila nagmamata para iandam sa pagsulod ng mga anak pero suspendihon man langayan daw ang klase. Sa ito naglabay nga Hulyo 22, damo na nga nagsusun kan Rimulya sa paagi san paghayag sang class suspension. Imuon daw ang ini san seryoso tungod ang nakasalalay sini maon katalwasan san mga estudyante ngan mga empleyado. Sa post ni Rimulya sa DILG website, siring sini,
Mga abangers, sarap ng bugchi ko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. Eto na, inaabangan ninyo. Walang pasok sa lahat ng baitang, kasama kolehiyo at seminarista at mga tanggapan ng gobyerno para sa July 23, 2025. Para sa mga immortal nga nasulod, bahala na mga boss niyo. Sila ang maaram ginanglan sa hanap buhay. Keep safe everyone. Nangaro naman dayon sa pasaylo si Remulla ngangin siring di rin na siya magdidiyaw sa pag-announce ang class suspension. Siring ni Remulla nga ginhimo niya la ang nasabi nga pagi para pag-ano ng sitwasyon nga waray naman daw siya maraot ng intensyon. Siring San Cocopia, Coordinating Council of Private Education Associations, ngan blanket ngan automatic suspension orders ang DILG. Ang nakakaulang sa pag-andam sa mga eskulahan, nakarubat sa kamingaw sa eskulahan, nga nawadan sa kapulsanan ang edukasyon sa mga estudyante. Usa ang ginpubunto sa nakadadamo, ayaw na ilaom sa DILG ang paghahayag sa class suspension. Ipaubaya ini sa DepEd nga mas nga may kahigara sa pagsuspendi sang klase sa panahon sa bagyo ng iba pang kalamidad. Ayaw na liwat ipaubaya sa iyo gobernador o sa iyo mayor. Dapat. Ang school principal na, ang DepEd na, ang schools division superintendent na ang magdeklarar nga waray klase. Para dire sumablay. Mawad do ang editorial yan ang adlaw sa Filipino Star ngayon, September 5 issue, huwag iasa sa DILG ang class suspension. Nga di naman kita sa waray madayon nga impeachment ni BP Sara. Kolom ni Jarius Bundok, naging imposible na mag-impeach. Sa Filipino Star ngayon, September 5, 2025 issue. Matindi ang pagsusun sa mga eksperto sa balaod. Ginsus na nira ang desisyon sa Korte Suprema sa tunga Hulyo 25. Ginhimo gadman nga imposible na sa Korte Suprema nga mag-impeach sa hataas nga opisyales. Miskin pang mangawat sa bilyon-bilyon nga pesos ano sa nga hataas nga opisyal sa gobyerno, makuri na ini i-impeach. Gintutugutan na ba sa Korte Suprema nga mangawat la? Mga magdamo ang mga kawatan sa aton gobyerno ading pangawat sa DPWH sa mga flood control projects. Adinaluwat gintutugutan na sa Korte Suprema ang pangawat sa gobyerno pinagisan diri pagdayon ginulang ang pag-impeach kan BP Sara. 31 nga mga opisyalis la ang pwede ma-impeach. Presidente, Vice-Presidente, 15 nga magistrate o justices sa Korte Suprema, Ombudsman, 7 nga Commissioners, 3 nga Audit Commissioners, nga 3 nga Civil Service Commissioners. Pwede sara ma-impeach sa akusasyon ni numan nga mga mulupyo o sa pirma sa 1/3 sa 317 nga mga kongresista kung mapamatudan nga nagkasala sa paglilitis sa Senado. Talsik ang opisyal nga bawal na lumingkod utro sa gobyerno. Pero nagpataw ang Korte Suprema sa 7 nga bag-o nga susbaranan o regulasyon sa pag-impeach, patakaran. Illegal ini. Talapas ini sa konstitusyon. Siring sa Kamara de Representantes. Conflict of interest daw ang pagpataw sa 7 nga patakaran tungod kay impeachable liwat ang mga justices sa Korte Suprema nga nagpataw sini. Detalyado nga ebidensya sa habla pala. Tagan ang opisyal sa higayon nga magsuson. Ipakita sa opisyal ang ebidensya. Istudyaran sa 317 nga mga kongresista ang akusasyon nga ebidensya antes butusan. Maghurar sumumpa tanan nga maintindihan ang akusasyon nga ebidensya. Talakayin sen maupay sa plenaryo angay sumipot ang opisyal
nga gin-impeach sining tanan. Paano kung nadiri sumipot ang opisyal sugad san pagtalikod ni Pipi Sara Duterte sa tanang imigrasyon san Kamara? Paano kung miski usa nga kongresista la nadiri sumumpa nga maintindihan ang usapin? Paano kung nanilantad nga testigo ang patayon, kidnapon, hadlukon o suhulan para magmingaw antes pa makiha sa Senado? Ginpatay san 7 nga patakaran ang prinsipyo san pananagutan. Unta, paraon san Korte Suprema ini. Baguhon, igribisa ang iraginhimo nga desisyon sa pagpapa ulang sa impeachment ni VP Sara. Saan daw lay ni magawas nga ira desisyon. Amad to ang column sa pool ni Jarius Bondok sa Filipino Star ngayon, Star ngayon, pitsado sa September 5, 2025 issue. Pananagutan san gobyerno ang dapat usigin. Kolom ni Boots Quijada sa sinimanta nga pahayagan. September 5, 2025 issue. Ang balita nga ginbawi san PICAB ang lisensya san siyam nga construction firms ni Sara Diskaya, ang baga ordinaryo nga eksena nila sa bulok na pelikula sa naton nasod. Orhinan aksyon, malabo ang esplikasyon, ang kulang sa tinuod nga pananagutan. Maupay nala, may ginhimo nga pitad pero sa dangbay ni. O sana naman nga palabas para masiring may ginhimo ang gobyerno. Diri pwede makalusot ang gobyerno sa simple nga pag-revoke sang lisensya. Ang ini nga usapin, ang diri la parte sa papeles o permit. Ang konstruksyon ang may kalabdanan sa katalwasan ngan sa lapi sa taong bayan. Kada building, tulay o infrastruktura ay gintindog sa siling nga mga kumpanya ang may posibilidad nga maging peligroso. Kung ang proseso ang gindumitan sa suhulan, palakasan o pagpasibaya. Ngan kun ungod ini, ang pananagutan, ang dirila ada sa usang negosyante, kundi pati sa mga opisyal sa gobyerno nga nagpirma, nagbulag-bulagan o nagpulos. Kinanglan klaro. Diri angay matapos sa ngaran ni Sara Diskaya ang istorya. Sino-sino ang nagpapaliyos ang malaksi nga pag-usbong san sining mga kumpanya? Sino ang mga opisyal nga naghatagdagan sa ngan committee sini? Tubtob diin naabot ang lanat san PICAB. Tubtob papel laba o tubtob mismo bituka san sistemang bulok. Kundi rin ni atubangon sang gobyerno sin bugos nga kaisog klarado nga patinuod layni nga selective justice ang ginpapatuman sa nasod. Ngan dinhi masulod ang gidadakuing nga pakyana. May lakas ng loob ba ang gobyerno nga magbiling sa kalaguringon sini nga kakonsamo? O mautro na naman kit sa nakahigara nga cycle, kundi guti ay la ang nahisurutan, samtang ang mga dagko nga isda ang nakakalangoy sin libre. Kung seryoso sira, ipakita nira, igawas ang tanan nga mga ngaran, kasuhan, angay kasuhan. Ngan siguraduhon nga diri na mautro ang sugad nga karawdan. Tungod kundiri, waray pulos ang reaksyon. Usalay ni nga dugang nga patinuod ng gobyerno ang mahusay la sa pagbabakita sa drama sa publiko, pero inutil pag-abot sa tinuod nga ustisya. Amad to ang column ni Boots Quijada, ora mismo sa Filipino Star ngayon, September 5, 2025 issue san sining pahayagan. Baa ining babae dito sa Iran nga ginngaranan Black Widow, nakabati na kamusi ni. Di rin na mayhap kung pirang mister ang ginhiluan. Usang nga 56 anyos nga babae sa Iran nga ginakilala si Kulsum Akbari. Ang natubang sa kaso pagpatay sa 11 niya nga naging mister sa sunod sa 22 anyos. Kundi sa iya pag-amin, siring niya posible mas damo pa ang iya mga biktima. Waray nala niya mahinundumi ang eksakto nga kadamo. Sa sunod sa masubra 2 kadekada, naging modus operandi ni Akbari
ang pagpapakasal sa mga lagas nga kalalakinan. Iya ini lalasunon, iya ini hiluan gamit ang mga bulong sa diabetes ng industrial alcohol. Ngan kauman, manahon ang ira mga propriedad. Maulot itong gimbibiling sa mga kababayanan. Tulong nga matandang, mayamang, madaling mamatay. 4 ngayon. Tungod sa kalagasan mga biktima, waray nagtahap ngan kasabot natural nga kausa anira pagkamatay. Aniya seryes ang pagpatay nga nagtigang sa tuntuig 2000, ang nahumanla sa 2023, san magtahap ang anak san iya urhi nga biktima, usa nga 82 anyos nga lagas. O hindi ko na alam kung ilan ang napatay ko. Di na maaram kung piraan nahiluan ko, napatay ko. Tingali 13 o 15 na katao. Di ko na may matandaan. Di ko na may nunduman sa ring ni Akbari sa interogasyon. Sigun sa investigasyon, mauman ang iya diri maupay nga karanasan sa unang duwa nga pag-asawa. Gintigangan ni Akbari ang iya krimen. Pinanhiluan iya mga mister. Ginpuntirya niya ang mga kalagsan ngan mga magsurubon nga lalaki. Siguro niya nga may day ni sa lapi ngan propriedad labi na adton nagre-retire pala. Kung kasal na, hinahinay niya ini ginhiluan. Kung diri ini epektibo, ginagamit siya, nagamit siya sa ulunan, agud isuffocate sira. Natubang niya na si Akbari sa 11 nga count sa premeditated murder, nga attempted murder. Kung mapamatudan nga nagkasala, pwede siya masintensyahan sa sirot nga kamatayon. Masobra, 45 na katao. Ungay ang mga tag-iridar sa iya mga biktima ang nagsumbong sa kaso laban sa gintagurian, ginangaranan nga Black Widow sa Iran. Oray na kita oras, adian aton, naghang naman liwat ining aton computer. Adian naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Malacanang ginpapasirip polisiya sa class suspension. Iginrekomenda sa Malacanang sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga reviewon ang polisiya sa class suspensions tungod sa panawagan sa mga private schools nga kinahanglan magamada sa sadang flexibility sa pagdesisyon sa pagsususpindi sa klase ng trabaho. Nauna sini ginaro sa Coordinating Council of Private Educational Associations kan Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nga reviewon ngan i-recalibrate ang polisiya sa class suspension tungod ang mga blanket announcement ang nakakaulang sa school preparations, discourage resilience in school communities, and devalue the education of students. Iginrekomenda ini sa NDRRMC. Siring ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing kasan kulop nga law. Ginglaro naman ni Castro ngan pag-anunsyo sa work suspension sa gobyerno anada sa Office of the President pagyapon pinagi sa Presidential Communications Office. Sa iba pa naton nga balita, adi naman na naton na notisya parte ni sa First Lady na biktima liwat ni Diskaya. Adiyan na detalye siningaton na balita igin bulgar sa Malacanang nga maging ang proyekto ni First Lady Lisa Marcos nga naging biktima sa kumpanya sa mga Diskaya. Personal ging pagitan ni Palace Press Officer Tony Claire Castro sa media. Ang buildings ng Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila nga damo ang depikto nga dapat nahuman yan na nga September 4, 2025 ang kontraktor sa nga proyekto.
Mawan Great Pacific Builders and General Contractors Incorporated, usa sa mga kumpanya sa mga Diskaya. Siring ni Castro nga ang proyekto ginpunduan sa 107,983,255 pesos nga gintikangan sa tun Enero 2025 kundi waray mauman yana nga September 4 nga namubo ang kalidad sa napagkahimo. Mawad daw natin news update. Jean Navilon, iyutag notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.